Masaya si Samantha na bumalik na siya sa pag-aaral. Gusto niya lang naman kasing makapagtapos sa pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Subalit paano kung ang buhay na pilit niyang binabago at inaahon? Muli na namang magulo dahil sa pagbabalik ni Owen. Ang lalaking pinagpalit niya sa halagang 10 milyon. Ano ang gagawin niya kung gusto nitong gumanti sa kanyang mga ginawa? Ito ang kwento ni Samantha, isang dalagang minsan ay nagpadalos-dalos sa buhay at tumakas sa mga anino ng kanyang nakaraan. Pero bago tayo magsimula, nais ko munang magpasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Siyempre, shout out kay Ana Enricoso, Arlene Malyari, Merly Pareño, Carmelita Wangdayan, Ma'am Vicky from Ottawa, Canada, Fina Gonzalez, Josefina Mangahas listening from Cabanatuan City, Nueva Ecija, Lilian Obebe, Berlin Salarda listening from Davao City, Inocencio Paredes, Carol Manzano Obrigo, Christine Cautivo, Rita Facun, Lynn Vergara, Loria Rawag, Evelyn Awid, Elizabeth from Dublin, Ireland, listening from Bahrain, Angel May Puyan. Shout out din kay MC Len TV, listening from South Korea, Esoy Zabala, Jeffrey Magalona, Jimmy Tantay, kay Ma'am Marisa listening from Singapore, Angel Dalara, Leo Rosas from Los Angeles, California, Zack Creatives from Cotabato City, Rain Legaste, Evans Yokson, at pati na rin kay Lilia Kalikdan. Ano bang first subject natin ngayon? Abala si Samantha sa kanyang schedule habang naglalakad sa building. Financial accounting ang first subject ko. Napatingin si Samantha sa paligid habang naglalakad. Medyo magaan ang kanyang kalooban, lalo na't nasa college na siya. Ibang mundo na yon, kaya mas magpupursige pa siyang mag-aral. Napangiti siya nang makita ang room. Hi, finally! Pumasok siya at tahimik pa ang classroom. Bahagya siyang nahiya nang may ilang napatingin. Ilang estudyante pa lang ang naroon. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa unahan. Doon siya umupo at inilapag ang bag. Ilang sandali pa ay may pumasok ulit. Dahan-dahan siyang napatingin, pero parang tumigil ang mundo niya nang makita ang lalaki sa pintuan. Nagtagpo ang mga paningin nila, kaya alam niyang eto yon. Hinding-hindi siya magkakamali rito. Kabisado niya ito. Lalo pa at minsan na silang nagsama. Owen? Mahinang usal ni Samantha. Parang may sumuntok sa dibdib niya nang lumakad ito papunta sa likod at doon na upo. Bago pa siya makapag-isip ng malalim, pumasok ng professor nila sa financial accounting. Settle down? Maraming sinasabi ang professor sa unahan, pero wala siyang maintindihan. Ang tanging nasa isip niya lang ay kung bakit nandoon si Owen sa likod niya. Mayaman si Owen. Isa itong Villarreal at maraming mamanahin. Pagkatapos ay nandun ito sa school kung saan niya napiling mag-aral. Ang liit lang nitong school na pinasukan ko. Bakit naman siya magtitiis rito? Mahina niyang usal. Ano kayang hangin ang pumasok sa utak ng isang to? Pagkatapos ng klase, hindi na nagpatumpik-tumpik si Samantha. Tumayo agad siya, kinuha ang bag at lumabas ng mabilis. Ayoko na. Ano, lilipat ba ako? Kinakabahan niyang tanong sa sarili. Parang narinig niya ang boses nito. Pero baka imahinasyon niya na lang yon sa sobrang kaba. Naglakad siya sa hallway ng mabilis. Sunod-sunod ang hakbang niya hanggang sa makarating siya sa malapit na banyo. Muntik na siyang mapasigaw nang may humila sa kanya. Ano ba? Ano? Tatakbuhan mo na naman ako? Tanong ni Owen at diniin siya sa may dingding. Mapanghamon siyang tumingin dito. Ang feeling mo para isiping tinatakbuhan kita? Umalis ka sa harap ko. Marami pa akong gagawin. Ngumisi si Owen pero halatang naaasar. Ikaw pa talagang ganyan. Anong klase ka para pakitaan mo ako ng ganyang ugali? Ikaw na ngang may atraso.
Tumindig ang balahibo ni Samantha sa lalim ng boses ni Owen. Puno yun ng galit, pero ano pa bang inaasahan niya? Pagkatapos ng kanyang ginawa, matagal na niyang alam na nagalit talaga ito. Masama niya rin itong tiningnan. Bakit mo ko sinundan dito? Nag-aaksaya ka ng oras. Lumayo na nga ako, hindi ba? Kumawala ang tinitimpi niyang galit. Tinakbuhan mo ko. Iniwan mo ko. Bigla ka na lang nawala. Nung una hindi ko maintindihan kung bakit iniwan mo ako ng walang dahilan. Ano? May nangyari pa sa atin bago ka umalis. Ano? Pamamaalam mo yun? Sa tingin mo matatanggap ko yun? Pagkatapos mong umungol at masarapan sa akin, aalis ka ng ganun lang. Anong tingin mo sa akin? Bayarang lalaki mo. Napakagatnabi si Samantha at buong lakas itong itinulak. Pero sa laki ng katawan ngayon ni Owen, bumalik lang ito sa pagdiin sa kanya. Naiinis niya itong tiningnan. Ang bastos talaga ng bibig ng dati niyang boyfriend. Kung makapagsalita, parang walang lumipas na 4 na taon. Kung makapaghimutok sa kanya, parang kahapon lang nangyari ang pag-iwan ni Samantha. Owen, ano ba? Nasa school tayo. Manggagamit ka. Mariing sabi nito. Parang may tumusok sa dibdib ni Samantha, pero hindi siya nagsalita. Para saan pa? Marami nang nangyari at tapos na ang lahat sa kanila. Bakas ang hinanakit sa mga mata ni Owen. Ginamit mo ko. Mukha kang pera. 10 million. Sa halagang 10 milyon iniwan mo kami. Anong klaseng babae ka? Galit na lang din ang pinakita ni Samantha dahil pakiramdam niya, kaunti na lang ay maiiyak na siya sa sobrang sakit ng mga salita nito. Alam mo, isipin mo na ang gusto mong isipin. Wala na akong pakialam. Bahala ka sa buhay mo. Malakas niya itong tinulak at nilagpasan. Nakakadalawang hakbang pa lang siya nang muli itong magsalita. Talagang tatalikuran mo na lang ako. Hindi ka malang magpapaliwanag. Mabuti pang aso, binabalik ka ng mga tuta niya kahit anong mangyari. Ikaw, Samantha. Natigilan siya at naging malamig ang titig. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Wala akong pakialam kahit walang kwentang tingin mo sa akin. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Samantha ang mga sinabi ni Owen habang nagmamadali siyang tumakbo papunta sa banyo. Pagkatapos ng 4 na taon, hindi niya inakalang muli niyang makikita si Owen. Parang bawat hakbang niya sa hallway ay mas lalo siyang hinihila pabalik sa nakaraan. Sa mga bagay na pilit niyang kinalimutan pero hindi naman talaga nawala. Pagpasok niya sa banyo, agad niyang hinanap ang pinakadulong cubicle at nang maisara niya ang pinto, doon tuluyang bumigay ang katawan niya. Napaupo siya sa inidoro habang nanginginig ang mga balikat. Ang bastos talaga ng bibig ng isang yun. Kaya ako maagang naiinis siyang napapadyak. Kahit yun, parang wala siyang karapatang sabihin. Ano naman kung mukha akong pera? Siya nga makasarili. Alam niyang hirap na hirap ako sa sarili ko at sa mga kapatid ko. Pero wala siyang ibang inisip kundi relasyon namin dati. Mabilis niyang tinakpan ng bibig para pigilan ng hikbi. Pero wala rin yung silbi. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-iyak niya. Hindi niya akalaing ganun pa rin kasakit makita ulit si Owen. 4 na taon. 4 na taon niyang inisip na baka sakaling gumaan ang lahat sa paglipas ng panahon. Akala niya kapag matagal silang hindi nagkita, mababawasan kahit papaano ang sakit. Pero hindi pala. Isang tingin lang dito at parang bumalik agad ang lahat. Mariing napapikit si Samantha habang patuloy ang pag-agos ng luha niya. Galit si Owen. Sobrang galit. Hindi ko rin naman siya masisisi. Nakakagalit naman nga talagang ginawa ko. At wala siyang karapatang masaktan sa mga sinabi nito dahil siya naman talaga ang umalis. Siya ang nang iwan. Si Samantha ang nawala ng lakas ng loob sa relasyon nilang dalawa. Ang hina mo? Umiiyak niyang bulong sa sarili. Kung naging matapang lang sana siya noon, baka hindi sila humantog sa ganoon. Pero paano siya lalaban noon? 16 years old lang siya. Wala siyang pera. Wala siyang magulang at sa sobrang sakit na nga sa puso niyang pinabayaan niya ang 4 na nakababatang kapatid para sumama kay Owen. Nakakainis talaga. Lilipat na lang ba ako ng school? Matagal umiyak si Samantha bago niya pinilit ayusin ang sarili.
Pero kung gusto niya talagang guluhin ang buhay ko, susunod pa rin yon. Naghilamos si Samantha. Naglabas siya ng panyo mula sa bag at paulit-ulit na pinunasan ng mukha. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya habang inaayos ang buhok at mukha sa harap ng salamin. Mukha kong kawawa. Namumugto agad ang mata niya sa unang araw pa lang ng klase. Hindi pwede to. Nag-aaral ako rito. Kailangan niyang maging maayos. Hindi siya bumalik sa pag-aaral para muling masira dahil kay Owen. Hindi siya pwedeng magpatalo sa kanyang emosyon. Huminga siya ng malalim bago inilabas ang cellphone para tingnan ang schedule. Understanding the self. Mabilis niyang binuksan ang school portal. Sa sobrang kaba niya, isa-isa niyang chinek ang master list ng bawat subject. At doon siya tuluyang nanlamig. Hindi nga, halos pabulong niyang sabi. Pero kahit ilang beses niyang tingnan, pareho pa rin ang nakalagay. Magkaklase sila sa lahat ng subject. Hindi regular student si Owen. Pareho talaga sila ng section para sa semester na yon. Parang gusto niyang himatayin sa hallway. Hindi niya alam kung coincidence ba yon o sinadya nito. Hindi niya maintindihan kung bakit sa dami ng school sa syudad, doon pa ito pumasok. At bakit pareho pa sila ng kurso. Nakakainis. Kailan niya pa gustong maging CPA? Bulong niya habang hinihimas ang dibdib. College na to. Mag-aral ka lang, Samantha. Pabayaan mong lalaking yun na bastos ang bibig. Yun lang naman ang pakay niya roon. Hindi para balikan ang nakaraan. Hindi para ayusin ang relasyon nila o makipag-away dito araw-araw. Hindi siya pwedeng masira dahil lang sa presensya ni Owen. Pagpasok niya sa sunod na classroom, mas kalmado na siya kahit paano. Hindi niya na tinitingnan si Owen. Diretso siyang umupo sa unahan. At kahit hindi lumilingon si Samantha, alam niyang dumating na si Owen. Nararamdaman niya agad kapag naroon ito. Parang biglang bumibigat ang paligid. Tahimik siyang yumuko at nilabas ang notebook. Nag-aaral siya roon, yun lang dapat. Pagpasok ng professor nila, agad tumahimik ang buong klase. Matanda na ito, mukhang istrikto, may suot na salamin at makapal ang dalang libro. Magandang hapon. Seryosong bungad nito. Ako si Professor De Vera. Inaasahan kong nagbabasa kayo bago pumasok. Mga college student na kayo, hindi na ito senior high. Buksan ang libro sa unang kabanata. Dagdag nito. Sino ang makakapagpaliwanag ng konsepto ng sarili ayon kay William James? Agad na patuwid si Samantha ng upo. Kaya niya yon. Nagbasa siya kagabi. Nang walang nagtataas ng kamay, agad siyang nagtaas. Yes, miss. Tumayo siya ng maayos. Ayon kay William James, sir, nahati ang sarili sa dalawang aspeto. Ang ako na siyang nakakaranas at nag-iisip, at ang sarili na siyang nakikita at nailalarawan ng isang tao. Naniniwala siya na ang tao ay parehong nag-iisip at siya rin ang pinag-iisipan. Tumango ang professor. Okay. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Samantha. Kailangan niyang gumawa ng magandang impression. Patunayan na kaya niyang makipagsabayan kahit delayed siya. Pero ilang segundo lang, may sumabat sa likod. Pero sir, tumayo si Owen. Mas malalim pa puro ng paliwanag ni William James. Hindi lang niya hinati ang sarili sa dalawa. Ipinaliwanag din niya na may material, sosyal at espiritual na aspeto ang pagkatao. Kaya kung hanggang ako at sarili lang ang pag-uusapan, parang kulang po ang konsepto na ibinigay niya. Tahimik ang classroom. Ramdam agad ni Samantha ang ilang matang napatingin sa kanya. Para kasing hinahamon siya ni Owen. Unti-unti siyang napakuyom sa hawak na ballpen. Hindi niya alam kung bakit parang may ibang laman ang paraan ng pagsagot nito. Parang hindi lang simpleng recitation. Tama, sabi ng professor. Magandang dagdag yun. Umupo si Owen nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Pero alam ni Samantha na sinadya nito yon. At mas lalong uminit ang ulo niya nang muli siyang magtaas ng kamay sa susunod na tanong. Ayon kay Carl Rogers, sir, sagot ni Samantha. Nabubuo ang pagkatao dahil sa karanasan at pakikisalamuhan ng isang tao sa mga taong nakapaligid sa kanya. Maaari mo bang palawakin pa? Tanong ng professor. Apo, sir. Naniniwala si Rogers na may totoong sarili at ideal na sarili ang isang tao. Kapag masyadong magkalayo ang dalawa, doon nagkakaroon ng hindi pagkakatugma sa pagkatao.
Pero hindi ba masyadong simple ang paliwanag na yun? Biglang sumingit na naman si Owen. Napalingon siya rito. Ngayon, dere-derecho na talaga itong nakatingin sa kanya. Binibigyang diin din ni Rogers ang kahalagahan ng walang kondisyong pagtanggap. Dagdag nito habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Kapag wala yun, natututo ang isang tao na sukatin ang halaga niya base sa pamantayan ng ibang tao. Hindi lang simple ang pagkakaiba ng totoong sarili at ideal na sarili ang problema. Umigting ang panga ni Samantha. Alam niyang tama ito, pero ramdam niyang hindi lang basta discussion ang ginagawa nito. Kinokontra siya nito at alam ni Owen na ayaw niya yun. Competitive siya pagdating sa pag-aaral. Kabisado siya ni Owen. Magandang punto, sabi ulit ng professor. Ganyan dapat ang talakayan. Hinahamon ninyo ang ideya ng isa't isa. Hinahamon ng ideya. Pero bakit pakiramdam ni Samantha, siya mismo ang hinahamon ni Owen? Buong discussion, paulit-ulit yung nangyari. Kapag sasagot siya, sasagot din ito. Kapag may idadagdag siya, may idadagdag din ito. At minsan, derechahan pa siyang kinokontra. Hindi po palaging ganun, sir, sabi ni Owen sa isa pa niyang sagot habang nakasandal sa upuan. May mga theory na nagsasabing mas pabago-bago ang pagbuo ng identity ng tao kaysa sa nakatakdang yugto ng pag-unlad. Parang gusto niya itong batuhin ng libro. Hindi dahil mali ito, kundi dahil halatang halata na nananadya. At mas nakakainis dahil magaling ito. Halatang prepared at seryoso na sa pag-aaral. Ang competitive niyo naman, natatawang bulog ng katabi niyang si Amy sa kanya. Parang may silent war. Magkakilala ba kayo niyan? Napakagat si Samantha sa loob ng pisngi niya. Hindi, bakit ko naman makikilala yan? Kung alam lang nito, hindi yun simpleng competition. Yun ang 4 na taon ng sugat na pilit niyang tinatakpan tapos biglang binuksan ulit. Miss Morales, tawag ng professor. Sangayon ka ba sa sinabi ni Mr. Villarreal? Lahat ay napatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo habang diretso ang tingin kay Owen. Opo sir, kalmado niyang sabi kahit parang malakas ang kabog ng dibdib niya. Sang-ayon ako na maaring pabago-bago ang identity. Depende sa karanasan at sitwasyon ng tao. Pero mahalaga pa rin ang mga developmental framework dahil nagbibigay yun ng gabay sa pag-unawa kung paano nabubuo ang pagkatao. Tahimik si Owen habang nakatingin sa kanya. At maaaring magkasabay na totoo ang dalawang pananaw. Dagdag niya habang hindi iniiwas ang tingin dito. Hindi porke magkasalungat ay mali na agad ang isa. Minsan magkaibang bahagi lang sila ng iisang tao. Parang iba na yata ang ibig sabihin ng mga lumalabas sa bibig niya. Dahil habang sinasabi niya yon, pakiramdam niya sila ni Owen ang tinutukoy niya. 2 taong nagmamahalan pero parehong nasaktan. 2 taong may magkaibang bersyon ng nakaraan. Excellent, sabi ng professor. Pero si Owen hindi ngumiti. Matagal lang siya nitong tinitigan bago ito dahan-dahang sumandal sa upuan. Pakiramdam ni Samantha, hindi lang galit ang nasa mga mata ni Owen kundi sakit din. Pagkatapos ng huling subject nila noong araw na yon, halos hindi na nakahinga ng maayos si Samantha. Pagod ang isip niya, parang bawat kilos niya may matang nakatingin. Kaya pagkatapos ng klase, imbes na dumiretso sa library gaya ng kanyang plano, agad siyang lumabas ng building habang mahigpit ang hawak sa bag. Uy, Samantha! Tawag ni Amy mula sa likod. Hindi ka ba sasabay sa amin mag-library? Bahagya siyang napahinto. Hindi na siguro, manghihiram na lang ako ng libro, tapos sa bahay na lang ako mag-aaral. Sure ka? Mas magandang mag-aaral ng may kasama. Tumango siya at pilit nang umiti. Mas nakakapag-concentrate ako sa bahay. Hindi na siya nagdagdag pa. Ayaw niyang aminin na hindi siya mapakali dahil lang nasa paligid si Owen. Parang ang babaw pakinggan. 4 na taon na ang lumipas pero heto siya at hindi pa rin mapakali. Pagdating sa library, mabilis siyang kumuha ng ilang reference books para sa ilang subjects na hindi pa siya nakakapag-advance reading. Tahimik lang siya habang sinusulat ang details sa logbook. Pero kahit naroon si Samantha, hindi pa rin mapigilan ng isip niya ang maalala ang tingin ni Owen kanina. Napapikit siya sandali habang yakap ang mga libro.
Hindi na dapat ako nagpapaapekto, bulong niya sa sarili. College na to, hindi na kami mga bata. Pero kahit sabihin niya yon, alam niyang hindi ganun kadali. Dahil si Owen ang unang lalaking minahal niya. At ito ang unang taong sinaktan niya ng ganoon kalala. Pag-uwi ni Samantha sa bahay, nadatnan niyang bukas ang may kalakihan nilang sari-sari store. May ilang batang bumibili ng biskwit habang ang mga nakababata niyang kapatid na si Lyle ang nagbabantay. Bata pa rin si Lyle pero maaasahan na ito sa mga ganoong gawain. Ate, paabot naman ng soft drinks sa likod. 2 Sprite daw. Sabi ni Lyle habang abala sa pagsusukli. Sige, ako nang kukuha. Tahimik siyang dumiretso sa maliit nilang ref at kumuha ng soft drinks. Salamat ate. Saad ni Lyle. Tumangulang siya. Ako nang magbabantay sa tindahan. Kakain muna ako. Dito ako mag-aaral sa loob. Habang pinagmamasdan niya ang kapatid na abala sa pagtitinda. Hindi niya maiwasang maalala ang dating buhay nila. Mas payat si Lyle noon. Halos hindi makapag-aral. Minsan umiiyak ito sa gutom pero wala siyang maibigay. Mariing napalunok si Samantha. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin makalimutan ang nadatnan niya noon pagka-uwi niya. Ang mga kapatid niyang mga gutom at talagang wala nang makain. Nang maging makasarili siya, iniwan niya ang mga ito at hindi man lang inisip. Napalunok siya habang tumitingin sa maliit nilang bahay. Hindi man marangya, sarili nila yon. Hindi na sila nakikitira. Nakakapag-aral na ulit ang mga kapatid niya. May kinakain na sila araw-araw. At lahat ng yon dahil sa perang kapalit ng pinakamalaking kasalanan niya kay Owen. Ate Samantha? Napalingon siya nang makita ang isa pa niyang kapatid na binatilyo. Si Milo nakakauwi lang mula sa school. Pawis na pawis ito habang bitbit ang bag. Ba't tulala ka? Pagod lang. Tumitig si Milo sa kanya bago marahang nagsalita. May problema ba? Napaiwas agad siya ng tingin. Hindi niya kayang sabihin. Hindi niya kayang ikwento na bumalik sa buhay niya si Owen. Alam niyang may kaunting galit ang mga ito sa dati niyang boyfriend. Lalo na at iniwan niya ang mga ito para kay Owen. Wala, sagot ni Samantha. Nag-iisip lang. Hindi na nangulit si Milo. Sanay na siguro ang mga kapatid niya na may mga bagay siyang hindi kinikwento. Pagdating ng gabi, matapos silang kumain, sa tindahan na siya tumambay at doon nag-aral. Ginagawa niyang 24 hours ang tindahan para mas malaki ang kita. Marami rin kasing bumibili sa gabi. Hindi ko na dapat iniisip yon, mahinang sabi ni Samantha sa sarili nang malamang kaklase niya si Owen. Pero paano niya hindi iisipin kung magkaklase sila araw-araw? Kinabukasan, maaga siyang pumasok. Ayaw niyang makasabay si Owen kaya mas inagahan niya talaga. Tahimik siyang naglakad papasok ng room habang yakap ang ilang gamit. Pero parang sinusubok talaga siya ng tadhana. Pagpasok niya pa lang, nandoon na si Owen. Nakasandal ito sa upuan habang may binabasang libro. Naiinis agad siyang umiwas ng tingin. Bakit bang aga-aga niya? Inis niyang tanong. Tahimik siyang dumiretso sa upuan sa unahan. Hindi siya lumingon kahit ramdam niyang tumingin ito sa kanya. Buong klase, pilit niyang iniisip na normal lang ang lahat. At sa totoo lang, maayos naman sana kung hindi lang talaga siya kinakabahan kay Owen sa recitation. Kainis talaga, bulong niya habang nagsusulat. May sinabi ka? Tanong ni Amy. Wala. Pero hindi lang si Samantha ang napapansin yon, pati ang buong klase. Parang may competition kayong dalawa. Bulong ni Benedict na nakaupo sa kabilang row. Ang tindi, kami ang kinakabahan sa inyo. Hindi siya sumagot. Dahil kung alam lang ng mga ito kung gaano kakomplikado ang totoo, baka magulat pa ang mga kaklase nila. Pagkatapos ng klase, may ilang kaklase agad ang lumapit kay Samantha. Pwede magpaturo? Nahihiyang tanong ni Vienna. Hindi ko gets yung journal entry sa part na to, nahihirapan ako. Sige. Umupo siya ulit habang inilalabas ang notebook. Isa-isa niyang ipinapaliwanag ang lesson. Tahimik pero malinaw ang boses niya habang nagsusulat sa papel. Kapag asset account, debit kapag nadagdagan, paliwanag niya. Tapos kapag liability, credit naman kapag increase.
Teka lang, bakit ganun? Tanong pa nito at halatang nalilito. Napabuntong hininga na lang siya at ipinaliwanag ng maayos. Basic yun ang accounting. Kung doon pala ang hirap ng mga to, paano pa sa ibang subject nila? Tipid nang umiti si Samantha. Ganito kasi yon. Nagturo lang siya ng nagturo. Okay lang sa kanya kasi mas lalo niyang namamaster kapag tinuturo niya sa iba. Hindi niya namalayan, dumami na palang nakapaligid sa kanya. At kabilang sa mga yon ay si Benedict. Ang dali mong magpaliwanag, sabi ni Benedict habang nakangiti. Mas gets pa kita kaysa kay sir. Bahagyang natawa si Samantha. Hindi naman. Totoo kaya. Marunong ka talaga. Ang ganda mo na nga, ang talino mo pa. Papuri pa ni Benedict. Nahihiyaman siya. Hindi niya maiwasang gumaan ng kaunti ang pakiramdam. Mas komportable siyang nagtuturo kaysa nakikipag-away kay Owen buong araw. Pero habang nagsasalita siya, may kung anong pakiramdam na parang may matang nakatingin. Dahan-dahan siyang napalingon. At tama nga siya, nasa kabilang side ng room si Owen. May tinuturuan ding babae. Nakangiti ito habang nagpapaliwanag, pero maya-maya'y tumingin sa kanya. Napakuyom agad si Samantha sa hawak na ballpen bago umiwas ng tingin. Gets mo na? Tanong niya kay Benedict. Tumawa si Benedict at napakamot ng batok. Oo pero pwede pa isa? Tumango si Samantha at ipinagpatuloy ang pagtuturo. Pero hindi na siya mapakali. Pakiramdam niya, bawat kilos niya ay pinagmamasdan ni Owen. At lalo siyang nainis nang makarinig siya ng tawa mula sa grupo nito. Ang bait mo naman pala, sabi ng babaeng nagpapaturo kay Owen. Akala ko suplado ka. Hindi naman, maikling sagot nito. May girlfriend ka ba? Naniga si Samantha. Bakit ba siya sobrang apektado? Nanahimik muna sandali si Owen bago ito nagsalita. Wala akong girlfriend. Inasarang mga ito ng isa nilang kaklase. Hoy, Chloe, crush mo ba yung si Owen kaya nagpapaturo ka? Ikaw Biglang nagtuksuhan ang mga kaklase nila. Hindi niya alam kung bakit parang may kumukurot agad sa dibdib niya. Bakit siya affected? Wala naman na dapat siyang pakialam. Matagal na silang tapos ni Owen. Pero meron dati? Tanong ulit ni Chloe. Imposibleng wala sa gwapo mong yan? Mas lalong naghiyawan ang mga kaklase nila. Asar naman si Samantha. Bahagyang natawa si Owen pero walang saya yon. Meron, kaso magaling mang iwan. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Samantha. Hindi man diretsahang sinabi, alam niyang siyang tinutukoy nito. Tahimik agad siyang yumuko sa notebook. Okay ka lang? Tanong ni Benedict. Parang namumutla ka. Tumango siya. Oo, okay lang. Pero hindi totoo yon dahil pakiramdam niya bawat salita ni Owen ay may laman. Parang gusto nitong ipaalam sa kanya na hindi pa rin tapos ang galit nito. Kulang na lang ay sabihin sa lahat na siyang ex-girlfriend nitong mukhang pera. Pagkatapos ng klase, mabilis niyang inayos ang gamit. Gusto na niyang umuwi. Pero bago pa siya makalabas ng building, may humawak sa pulso niya. Owen, malamig niyang sabi habang pilit inaalis ang kamay nito. Bitiwan mo nga ako. Baka may makakita sa akin dito at kung anong isipin nila. Hindi agad ito bumitaw. Tuwang-tuwa ka yata kanina. Napakunot noo siya. Oh, ano na naman yan? Masaya ka habang kinakausap mo si Benedict. Ang bilis mo talagang maging komportable kapag lalaki, no? Natawa siya ng walang gana. Ano ngayon? Anong problema mo? Ikaw nga may kausap ding babae. Pinakialaman ba kita? Bitiawan mo ako? Nakakairita ka, Owen? Nang makawala, agad na siyang lumayo rito. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya titiisin si Owen. Hangad niyang sana ay huwag nitong guluhin ang kanyang buhay. Dahil ang gusto niya lang ay makapag-aral, makatapos, makapagtrabaho, mapag-aral ang mga kapatid at maging maayos ang buhay nila. Isang araw, pagkatapos ng klase, diretso sanang uuwi si Samantha. Pero trip niyang mag-aral ngayon sa labas. Kaya lang nakaramdam na siya ng gutom. Napahinto siya sa hallway habang nakahawak sa sikmura. Gutom na ako? Mahina niyang bulong.
Hindi pa siya halos nakakakain buong araw dahil maaga siyang umalis ng bahay. Nagkape lang siya kanina habang nagmamadaling magbasa ng notes. Napabuntong hininga si Samantha bago napalingon sa maliit na cafe. Naroon yon sa tapat ng school. Sige na nga, doon na lang ako kakain. May meal din naman sila ron. Tahimik siyang naglakad papunta sa cafe. Pagpasok niya, agad siyang sinalubog ng malamig na aircon at mahinang tugtog ng instrumental music. Kaunti lang ang tao kaya medyo tahimik. May ilang estudyanteng nag-aaral habang may kanya-kanyang laptop. Umorder siya ng malaking chicken sandwich at iced coffee bago pumili ng pwesto sa may sulok. Tahimik niyang inilapag ang mga gamit sa mesa at agad binuksan ang reviewer. Debit. Paulit-ulit siyang nagsusulat sa yellow pad habang minsang kumakagat ng pagkain. Okay na to. Bulong niya habang nagsusulat ng solution. Mas nakakapag-focus ako rito. Minsan napapangiti pa siya kapag tama ang sagot niya sa practice problems. Yun ang parte ng buhay niya na kontrolado niya. Ang pag-aaral at pag-abot ng pangarap. Hindi kagaya ng relasyon nila noon ni Owen na parang kahit anong higpit ng kapit niya, tuluyan pa ring nawala. Humigop siya ng iced coffee habang nakayuko sa libro. Pero bigla siyang natigilan nang may aninong huminto sa harap ng mesa niya. Bago pa siya makatingala ng maayos, may umupo na agad sa bakanting upuan sa tapat niya. Oh, Owen? Nakasandal ito habang nakatitig lang sa kanya. Nakasimangot pero may bahid ng ngisi ang labi. Parang naiirita at nang aasar sa kanya. Ano? Bawal umupo. Agad kumunot ang noon ni Samantha habang mabilis na nililigpit ang mga gamit. Lilipat ako. Pero bago pa niya tuluyang makuha ang libro, mabilis nitong hinawakan yon. Umupo ka. Iwas ka na lang ng iwas sa akin. Hindi ka na nakakatuwa. Naiinis niya pa itong tiningnan. Akala mo ba, natutuwa ako sa mga ginagawa mo? Ano bang problema mo? Nagkibit balikat ang binata. Wala. Kung wala, bakit ka nandito? Talagang nag-enroll ka pa sa school kung saan ako pumapasok? Ang peaceful ng school life ko rito. Bigla ka nalang manggugulo. Bahagyang ngumisi si Owen. Wala itong maisagot sa kanya. Tatayo na sana siya pero agad nitong hinila pabalik ang mga gamit niya kaya napaupo ulit siya sa inis. Bitawan mo nga yan. Nakakainis ka rin. Napailing si Samantha habang mariing nakatingin dito. Owen, kung naiirita ka sa akin, huwag kang lumapit. Mas mabuti pang ang umalis ka na rito. Kung ayaw mo masira ang araw mo dahil sa akin, ikaw na lang ang umiwas. Nag-aaksaya ka lang ng panahon. Parang may kung anong dumaan sa mga mata nito. Galit at kung ano pang hindi niya mabasang emosyon. Naiinis ako. Nagagalit. Pero wala kang karapatang magsabi sa kung ano ang gusto kong gawin ngayon. Ikaw nga itong parang walang kasalanan kung makasta. Mariing sambit ni Owen. Napabuntong hininga siya ng malalim. Biglang natamaan sa sinabi ng binata. Pagod na ako sa usapang to. Pero ako hindi pa. Hindi ako matatapos sa'yo, Samantha. Tahimik na napakuyom si Samantha sa hawak na ballpen. Bakit ba hindi na lang siya nito pabayaan? Hindi ba sapat na iniwan na niya ito noon? Hindi pa ba sapat na nasaktan niya ito? Ano bang gusto mo? Tanong niya habang pilit nagpapakalma ng sarili. Paulit-ulit na lang tayo. Bahagyang yumuko si Owen bago tumawa ng walang gana. Mag-sorry ka. Natigilan siya. Ano? Mag-sorry ka sa ginawa mo sa akin. Sa amin. Gusto ko na mag-sorry ka. Titingnan ko kung mapapatawad kita. Diretso siyang tumingin dito. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang gusto nitong mangyari. Pero kung ano man yon, hindi niya ito pagbibigyan. Tumanggap siya ng pera sa mga magulang nito kapalit ng paglayo niya. Nagawa niya yon sa loob ng 4 na taon, kaya alam niyang magagawa niya rin yon ngayon. Pero paano siya lalayo kung sunod naman ng sunod si Owen? Hindi ako magsasorry. Puno ng panindigan na sabi ni Samantha. Bahagyang natigilan si Owen sa sagot niya. Kaya mo pang sabihin yan? Oo, diretso niyang sagot. Hindi ako magsasorry sa bagay na sinadya kong gawin. Nagkatitigan silang dalawa. Kasi kitang-kita niya kung paanong tumigas ang ekspresyon ni Owen. Parang may tumama rito na masakit.
Nasasaktan din siya pero hindi niya yon pinahalata. Sinadya mo talaga? Tanong nito ng mababa ang boses. Talagang pinag-isipan mong iwan ako na ipagpalit ako sa pera. Mariin siyang napalunok pero pinilit niyang manatiling matigas. Oo, ayaw niyang magmukhang mahina. Kapag nagpakita siya ng awa ngayon, baka tuluyan siyang bumigay. At hindi pwede yon. Hindi na pwede. Kailangan niyang tumupad sa usapan na huwag nang bumalik kay Owen. Napatawa si Owen pero halatang pigil ang emosyon. Ang galing mo talagang manakit. Hanggang ngayon, wala ka pa rin pagsisisi. Hindi ko sinabing pumunta ka rito at mag-aksaya ng oras mo para sa akin. May pagsisisi si Samantha. Marami. Sobrang dami. Pero hindi sa pagpili niya sa mga kapatid niya, kundi sa paraan kung paano niya iniwan si Owen. Tahimik siyang umiwas ng tingin bago muling binuksan ng libro. Ayaw ko nang makipag-away. Talaga? Mapait nitong tanong. Bakit parang ang dali mong makapagkwentuhan kay Benedict? Napakunot agad ang noo niya. Ha? Ano namang problema mo? Huwag mong sabihing nagsiselos ka? Halos sumimangot si Owen. Sa tingin mo, magsiselos ako pagkatapos ng kasalanan mo sa akin? Sa tingin mo may gusto pa ako sa'yo? Bakit mo binabanggit? Saka umalis ka rito kung naiirita ka. Ikaw lang ang gumagawa ng problema mo. Of course not. Sumandal ito habang nakangisi. Naawa lang ako sa lalaking isusunod mo sa akin. Hindi nila alam na mukha kang pera. Napairap siya. Oo, mukha na akong pera. Ano ngayon? Wala akong ganun eh. Ang sarap kaya kapag may pera. Madaling maging masaya. Inasar niya na lang ito. Hindi pwedeng siya lang ang napipikon. Dapat si Owen din para naman patas silang dalawa. Huwag ka nang lumapit doon. Nakasimangot pa rin si Owen. Kapag nakikita ko kayo, mas talo ako naiirita. Hindi ako makahinga. Halos mabulunan siya sa iced coffee. Anong hindi makahinga? Pinagsasasabi mo dyan? Umiwas ito ng tingin. Halatang gulong-gulo. Parang kulang na lang sabihin itong mamamatay ito sa sobrang selos. Hindi kayo bagay. Naiinis siyang napailing. At kanino ako bagay? Sa'yo? Bumaling ulit ito sa kanya. Wala akong sinasabing ganyan. Hindi kita gusto. Shut up. Galit ako sa'yo. Napairap si Samantha dahil parang pinipilit na lang ni Owen ang sarili na magalit sa kanya. Lahat na lang, binibigyan mo ng meaning. Ikaw? Tanong nito habang bahagyang yumuyuko papalapit. Wala ka bang meaning doon? Biglang uminit ang pisngi ni Samantha. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil masyadong malapit si Owen o dahil naamoy niya ulit ang pabango nito na matagal niya nang hindi naaamoy. O baka dahil sa paraan ng pagtitig nito sa kanya, yung parang wala ng ibang tao sa loob kundi silang dalawa lang. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Wala. Ano namang meaning ang pinagsasasabi mo? May katutunguhan pa ba tong pinag-uusapan nating dalawa? Tigilan mo kami ni Benedict kasi wala kaming ginagawang masama at hindi ko siya nilalandi. Kayo nga ni Chloe, klarong hinaharot ka niya, may sinabi ba ako? Bahagyang tumaas ang kilay ni Owen. Ano? Nagsiselos ka? Kadiri. Bumusangot naman ito. Kadiri ako? Talaga? Samantha, talagang sinasabi mo yan? Parang hindi ka adik sa mga halik ko at sarap na sarap ka sa mga ginagawa ko sa'yo sa kama. Nahampas niya ito ng notebook sa mukha. Bastos talaga yung bibig mo kahit kailan. Ngumisi pa ito, halatang tuwang-tuwa na nananakit siya ng ganoon. Ano? Hindi mo kayang marinig? Gusto mong ipaalala ko pa sa'yo isa-isa? Gusto niya na itong tusukin ng ballpen pero hindi niya maituloy. Kaya hinampas niya ulit ng notebook sa mukha. Ano ba? Eksakto namang bumukas ang salamin sa pinto ng cafe. Huy! Ha? Anong nangyayari rito? Sabay na napalingon sina Samantha at Owen nang makita ang ilan nilang kaklase na kapapasok lang sa cafe. Nandoon sina Amy, Benedict, Chloe at ilan pa nilang kaklase. Halos lahat ay napatigil nang makita kung paano niya sinampal ng notebook si Owen. Nanlaki agad ang mata ni Amy. Grabe! Nag-aaway na naman kayo? Iba na yan ha? Sinampal mo ng notebook si Owen? Pisikalan na yan ha? Napalunok si Samantha. Paano niya ipapaliwanag na normal lang sa kanila yon ni Owen noon pa man?
Pero hindi niya naman pwedeng sabihin yon dahil hindi naman alam ng mga ito na magkakilala silang dalawa. Mabilis na lumapit si Benedict. Uy, ayos lang ba kayo? Hindi. Agad na sagot ni Samantha habang matalim na nakatingin kay Owen. May topak yung lalaking yan. Topak? Natatawang ulit ni Owen. Ikaw tong nananakit. Tingnan mo kasing bunganga mo. Mas lalong nagulat ang mga kaklase nila nang makita kung paano talaga sila magtalo. Hindi naman kasi simpleng asaran yon. Parang totoong may tension talaga. At hindi na rin yun nakakagulat para sa kaklase nila. Simula nang magsimula ang semester, halos araw-araw na silang naglalaban ni Owen sa recitation. Pareho silang hindi nagpapatalo sa isa't isa. Baka gusto niyong magbatuhan na rin ng upuan, biro ni Amy kahit halatang kabado. Agad itong sinaway ng mga kaklase nila. Pwede, sagot agad ni Samantha. Subukan mo. Hamon naman ni Owen habang nakataas ang kilay. Akala mo naman natatakot ako sa'yo. Ngumisi lang si Owen. Napapikit si Samantha sa inis. Nakakainis talaga ang lalaking ito. Uy, tama na nga. Awat ni Benedict habang pilit na tumatawa. Cafe to. Baka paalisin tayo. Pero imbes na tumigil, mas lalo pang ngumisi si Owen. Tumayo at bahagyang yumuko palapit sa kanya, habang may pangaasar na ngisi sa labi nito. Total naman competitive ka rin lang. Agawan na lang tayo sa top spot ngayong semester. Natigilan ang mga kaklase nila. Ha? Gulat na sabi ni Amy. Hoy, para kayong mga ewan. Tigilan nyo na nga yan. Nagkakainitan na nga kayo oh. Pero si Owen, hindi inalis ang tingin kay Samantha. Total mahilig kang manalo, di ba? Tingnan natin kung hanggang saan ka. Parang may kung anong sumiklab agad sa dibdib ni Samantha. Hindi siya sanay na hinahamon, lalo na pagdating sa pag-aaral. At alam ni Owen yon. Kabisadong kabisado siya nito. Akala mo naman natatakot ako? Malamig niyang sagot habang nakataas ang baba. Kaya kitang talunin. Bahagyang natawa si Owen. Talaga ba? Eh di gawin mo. Gusto ko yung nanginginig ako sa hirap kasi hindi kita matalo. Mas lalong uminit ang ulo niya. Akala mo naman magaling ka na. Halos gusto niya na itong batuhin ng calculator. At halatang yun din ang iniisip ng mga kaklase nila. Dahil lahat nakatingin na lang sa kanilang dalawa na parang nanonood ng live debate. Grabe kayong dalawa? Bulong ni Chloe habang nakapamewang. Parang may unresolved issues kayo kung manghamon sa isa't isa. Guys, may hindi pa kayo sinasabi sa amin? Biglang natahimik si Samantha. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Ayaw niyang malaman ng mga kaklase nila na may nakaraan sila ni Owen. Masyado yung mabigat at pangit kung mangingialam ang ibang tao. Wala kaming issue, malamig niyang sabi. Ewan ko dyan sa lalaking yan. Sabihin ninyo, tigilan na ako. Ngumisi naman si Owen at lalo siyang nainis dahil parang masyado itong natutuwa kapag napipikon siya. Mula noon, mas lalo silang nagkainitan. Hindi na lang sa recitation, pati sa reporting, sa simpleng discussions at sa pagtuturo sa mga kaklase. Parang lahat na lang kompetisyon sa kanilang dalawa ni Owen. At napapagod na minsan sa Samantha pero hindi rin niya kayang umatras. Lalo na kapag si Owen ang kaharap niya. Ilang araw matapos ang eksena sa cafe, dumating ang reporting nila sa readings in Philippine history. Topic nila ang tungkol sa Cavite Mutiny noong 1872 at ang iba't ibang pananaw ukol doon. Maaga pa lang, kabado na ang mga kagrupo niya. Samantha, bulong ng isa niyang member na si Carla habang inaayos ang index cards. Pakiramdam ko tatanungin tayo ng tatanungin ni Owen. Ang sama ng tingin sa'yo, puntirya ka na naman siguro. Napabuntong hininga siya. Hayaan mo siya. Paano kung hindi namin masagot? Ngumiti si Samantha. Tutulungan ko kayo. Saka huwag kayong mag-alala. Be confident. Nagbasa naman kayo at kabisado naman ninyo ang reports. May tiwala ako sa inyo. Kahit sinabi niya yon, alam niyang posible talagang gawin ni Owen. Dahil simula nang maghamunan sila sa top spot, parang mas lalo itong naging determinado na inisin siya araw-araw. Pagpasok ng professor nila, agad nagsimula ang reporting. Tumayo si Carla sa harapan
habang nanginginig ng bahagya ang hawak na index card. Ang Cavite Mutiny po ay naganap noong January 20, 1872 sa Fort San Felipe sa Cavite. Umpisa nito. Pinamunuan ito ng humigit kumulang 200 sundalo at manggagawa sa arsenal. Tahimik na nakikinig si Samantha habang hawak ang ballpen. Paminsan-minsan, napapasilip siya kay Owen sa likod. Nakasandalang ito habang nakatitig sa harapan. Nagpatuloy si Carla. Naniniwala ang mga Espanyol na isa itong malawakang rebelyon laban sa pamahalaang kolonyal. Question, Putol ni Owen. anong source mo? Napapikit agad si Samantha. Bahagyang natigilan si Carla. Galing sa textbook. Anong textbook? Tanong agad ni Owen. At sino ang historian? Kasi kung hindi specific, parang weak naman ang claim na yan. Ramdam agad ni Samantha ang tensyon. Napansin niya ring namumutla na si Carla at napatingin sa kanya. Kaya agad siyang tumayo. Tumingin si Samantha kay Owen. Ang tinutukoy niya, yung pananaw ni Trinidad Pardo de Tavera at Teodoro Agoncillo na nagsasabing hindi talaga malawak ang rebelyon ng mutiny, kundi pag-aalsa lamang ng ilang sundalo dahil sa pagtanggal ng kanilang mga pribilehiyo. Bahagyang ngumisi si Owen. Talaga? Pero hindi ba oversimplified naman ang explanation na yun? Napakuyom siya agad sa marker. Hindi oversimplified kung marunong kang makinig. Narinig niya agad ang mahinang patay mula sa likod. Halatang kinakabahan na naman ang mga kaklase nila. Ang professor naman nila, hinahayaan lang silang magbatuhan ng mga tanong at ideya. Isasama kasi yon sa criteria ng grading sa report. Hindi ko kasalanan kung kulang ang explanation ninyo. Balik ni Owen. Hindi nyo pa nga na-explain ng maayos bakit naging controversial ang mutiny. Huminga ng malalim si Samantha bago muling nagsalita. Naging controversial ito dahil magkaiba ng interpretasyon ng mga Espanyol at mga Pilipino. Sa account ng isang Governor General, isa yung planadong pag-aaklas para pabagsakin ang gobyerno ng Espanya. Pero ayon naman sa isa, pinalaki lang ng mga Espanyol ang pangyayari para bigyang katwiran ng pagpaparusa sa Gumburza. Bahagyang tumaas ang kilay ni Owen. Okay, thank you for answering my question. Mas lalo siyang nainis. Kumukulo na naman ang kanyang dugo dahil dito. Nagpatuloy ang reporting, pero halos bawat slide may tanong si Owen. Pakiramdam ni Samantha, gusto na siyang baliwin ng kanyang ex-boyfriend. Pagkatapos ng reporting, agad siyang bumalik sa upuan habang humihinga ng malalim. Parang kayong dalawa lang nag-uusap buong klase, bulong ni Amy. Hindi kami nag-uusap, agad niyang sagot. Kasalanan ni Owen. Kasalanan ko agad? Singit nito mula sa likod. Ikaw tong patol ng patol. Lumingon siya rito. At sino ba nagsisimula? Ngumisi pa rin ang binata. Sino bang may sabi na pansinin mo? Mas lalong uminit ang ulo niya. Minsan ay gusto na talaga niyang sapakin ito. At pakiramdam niya, yun din ang iniisip ni Owen sa kanya. Magsapakan na lang sila para matapos na. Good morning, class. Bungad ng professor nila habang inilalapag ang attendance sheet sa mesa. Bago tayo magsimula, may i-announce muna ako. Alam niyo naman siguro yung JP. Napakunot ang noo ng ilan. Ano po yun, sir? Tanong ni Amy habang nakataas ang kamay. Tumango ang professor nila. JPIA stands for Junior Philippine Institute of Accountants. Organization yan para sa mga accountancy students. Maganda yung salihan dahil maraming seminars, activities at trainings na makakatulong sa inyo. Required po ba? Tanong ni Benedict. Hindi naman, sagot ng professor. Pero malaking tulong yan sa credentials ninyo. Dagdag experience din. Tahimik lang si Samantha habang nagsusulat sa notebook. Narinig na niya noon ang organization na yon. May orientation this Friday, dagdag pa ng professor. At naghahanap din sila ng officers para sa freshmen. Napaisip si Samantha. Gusto niyang maging officer. Magandang idagdag yon sa records. Lalo na at gusto niyang magkaroon ng magandang credentials sa college. Pero naisip niya rin agad ang bahay nila. Kailangan niyang tumulong sa tindahan. Kapag naging busy siya sa organization, mababawasan na naman ang oras niya sa pagtulong. Hindi naman pwedeng iasa niya palagi sa kanyang mga kapatid. Pagdating ng Friday, medyo maingay ang building dahil sa orientation.
May seniors na paikot-ikot habang nakasuot ng JPS shirt. At halos lahat ng freshmen pinapasok sa malaking auditorium. Pagpasok nila, agad napansin ni Samantha ang dami ng tao. Medyo marami-rami din pala tayong accounting student, no? Bulong ni Amy habang natatawa. Kaunti lang ang lalaki sa mga kaklase natin. Ang dami pala sa seniors na mga pogi. Natawa na lang si Samantha. Naghanap sila ng upuan sa gitna. At gaya ng dati, ilang minuto lang dumating din si Owen. Nagkatinginan agad sila. Parang alam na alam talaga nito kung saan agad siya hahanapin. Maya-maya'y nagsimula na ang orientation. Isa-isang nagpakilala ang seniors. Good afternoon, freshies! Welcome to JPA family. Nagkaroon ng introduction tungkol sa organization, activities, seminars, outreach programs at academic competitions na paparating. Tahimik namang nakikinig si Samantha habang nagsusulat ng notes. Grabe! Bulong ni Amy. Parang ang sayang sumali. Napangiti si Samantha. Oo nga. Habang pinapanood niyang presentation, pakiramdam niya parang gusto rin niyang maging bahagi roon. Hindi lang puro aral at responsibilities ang kanyang inaatupag. Gusto niyang maranasan yung simpleng excitement bilang estudyante. Now, sabi ng host na senior, magkakaroon tayo ng nomination for freshman representatives. Nagkaroon agad ng hiyawan. Napailing lang si Samantha habang natatawa ng kaunti. Pero bigla siyang natigilan nang isigaw ni Benedict ang kanyang pangalan. I nominate Samantha Morales for first year representative. Nanlaki agad ang mata niya. Wag ako Benedict, ayoko. Sunod-sunod na may nagtaas ng kamay. Si Samantha, magaling at matalino yan. Ang ganda pa. Namula agad ang pisngi niya sa hiya. Busy talagang mga to. Pero bago siya makarecover, may isa na namang pangalan na binanggit. I nominate Owen Villarreal as first-year representative. Mas lalong lumakas ang hiyawan. Napairap agad si Samantha. Pagtingin niya kay Owen, nakasandalang ito habang mukhang walang pakialam. Maya-maya'y pinatayo na ang nominee sa harapan. At doon nagsimula ang totoong gulo. Pagkatayo pa lang ni Samantha, biglang may sumigaw sa likod. Ang ganda mo naman, Samantha! Natigilan agad ang seniors. Ay, crush ng treasurer namin, yung nasa tabi mo. Napalingon siya sa gwapong senior na nasa kanyang tabi. Biglang uminit ng todo ang pisngi ni Samantha. Halos gusto na niyang lamunin ng lupa sa hiya nang mas lalong tumili ang mga kasama nila sa auditorium. Andre nga pala. Pakilala ng treasurer ng organization. Tinanggap niya naman ang kamay nito. Samantha, halos mabingi siya sa sigawan at kilig ng mga tao. Mukhang crush na crush nga yata talaga siya ni Andre. Hindi niya na alam kung saan titingin. Kaya lang, unti-unting nawala ang kanyang ngiti nang makita ang mukha ni Owen. Sobrang dilim ng mukha nito. Nakasimangot ito habang matalim na nakatingin sa senior na inaasar sa kanya. Halatang naiinis at galit ang kanyang ex-boyfriend. At ewan niya kung bakit parang biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang dahil doon. Pero bago pa siya makapag-isip ng maayos, nagsimula na ang voting. Isa-isang bumoto ang mga freshmen. At habang naghihintay ng resulta, tahimik lang si Samantha sa gilid. Gusto mo bang kumain mamaya? Sama ka sa aming mga seniors. Saad ni Andre. Nginitian niya ito. Nako, sorry. Hindi ako makakasama. May asikasuhin pa kasi ako kaya kailangan ko rin umuwi agad. Napangiti na lang din si Andre. Okay, maybe next time? Sige, next time. Nawala ulit ang ngiti ni Samantha dahil bigla niyang naramdaman na may dumikit sa kanya sa kabila. Paglingon niya, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Owen. Naiinis pa rin ang binata at kulang na lang hilahin siya palapit para lang hindi siya makadikit kay Andre. Maya-maya'y inanunsyo na ang resulta. And your first year representative is Owen Villarreal. Siyang may pinakamaraming boto. Natawa si Andre. Sayang, bakit hindi niyo ginawang si Samantha ang nanalo para may chance na makasama ko palagi? Lumakas agad ang hiyawan, pero hindi na mapansin ni Samantha ang lahat.
Dahil si Owen walang pakialam sa pagkapanalo nito. Halatang mas iritable na inaasar sila sa ganoong paraan ni Andre. Pagkatapos ng orientation, isa-isang nagsilabasan ang mga estudyante. Maingay ang hallway dahil sa usapan tungkol sa org. Tahimik namang naglalakad si Samantha habang tinitingnan ang cellphone niya. Kailangan pa niyang dumaan sa grocery store bago umuwi. May mga kulang na kasi sa tindahan na kailangan niyang bilhin. Pero bigla na lang may humawak sa pulsuhan niya. At ano na naman? Inis niyang sabi at mabilis na lumingon kay Owen. Basta na lang siyang hinila ng binata. Owen, ano ba? Basta ka na lang hila ng hila. Baka may makakita sa atin. Hindi ito sumagot. Dire-diretso lang siya nitong hinila papunta sa likod ng hagdanan, kung saan halos walang tao. Bitawan mo nga ako, reklamo pa ni Samantha. Pero imbes na bumitaw, isinandal pa siya nito sa pader. Mabilis siyang napasinghap nang maramdaman ang init ng katawan nito na sobrang lapit. Ano bang problema mo? Galit niyang tanong. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya at mas lalo siyang kinabahan dahil doon. Mukhang enjoy ka kanina. Malabig nitong sabi. Ano? Type mong senior na yun? Napakapangit. Napakunot ang noo niya. Ha? Nagsiselos ka na naman? Tumawa siya na parang ewan. Hindi. Bakit ako magsiselos? Sinungaling. Hindi mo ko hihilahin at kukomprontahin kung hindi ka nagsiselos. Kilala kita. Akala ko gaganti ka. Galit ka. Paano na yan? May lumapit lang sa aking lalaki. Hindi ka na agad mapakali. Napapikit ito sa inis. Bakit pakiramdam ko? Gusto mo magpaligaw dun sa unggoy na yun? Mukhang masa lang mukha. Nanlaki ang mata niya. Napakasama ng ugali mo. Bakit mo nilalait si Andre? Anong problema mo? Wala ka ng karapatan para questionin ako sa mga gusto kong gawin. Wala na tayong dalawa. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Hanggang sa bigla itong yumuko palapit sa mukha niya. Napasinghap agad si Samantha. Halos tumigil ang paghinga niya nang maramdaman niya ang paglapit ng labi nito. Owen, pero bago pa tuluyang magdikit ang labi nila, bigla itong tumigil. Parang pinipigilan ang sarili. Mariing napapikit si Owen habang humihinga ng malalim. Hindi, ayoko sa'yo. Hindi na kita mahal, Samantha. Mariing sabi nito na parang pinipilit na lamang ang sarili. Ang dali mong magpanggap na mabait ka. Kahit mukha ka namang pera. Gusto ka nila pero hindi nila alam kung gaano ka kasamang babae. Kasamang girlfriend. Hindi ka marunong magmahal. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Napakagat siya sa loob ng pisngi habang pilit pinipigilan ang sakit na nadarama. At least hindi ako sinungaling. Halata namang mahal mo pa rin ako. Galit ka kasi ang totoo. Mahal mo pa rin ako at hindi mo matanggap na iniwan kita. Hindi mo matanggap na ipinagpalit lang kita basta sa pera. Mahinang sagot ni Samantha. Bahagyang natigilan si Owen. Pero mabilis ding tumigas ang ekspresyon nito. At least ako hindi nang iiwan. Hindi manggagamit ng taong totoong nagmamahal. At pagkatapos sabihin yon, bigla na siyang binitiwan nito na parang siya ang pinaka nakakadiring tao sa mundo. Dire-diretso itong umalis nang hindi lumilingon. Samantalang si Samantha naiwan sa likod ng hagdan habang mabilis ang tibok ng puso at magulo ang isip. Parating na ang midterm exams at halos wala ng tulog ang karamihan dahil sa dami ng readings at practice problems na ginagawa na. Kahit si Samantha, nakakaramdam na rin ng pagod. Pagka-uwi niya galing school, tumutulong pa siya sa tindahan. Pagkatapos nun, mag-aaral na naman siya hanggang madaling araw. Ayoko na, reklamo ni Amy. Parang mamamatay ako sa accounting. Hindi ko na maintindihan yung partnership. Pati history ang daming babasahin. Simula nang maging college tayo, parang wala nang function ng utak ko. Biglang humina. Natawa lang ng mahina si Samantha. Naiintindihan niya naman ang mga kaklase niya. Mahirap naman nga talaga ang kanilang ginagawa. Guys, mag-group study na lang kaya tayo? Tanong ni Benedict. Wala akong maintindihan. Kinakabahan na ako sa midterm exam. Parang nabuhayan agad ang lahat. Oo nga. Napalingon si Amy sa kanya. Kailangan ko ng tutor. Tulungan na lang tayo. Napailing si Samantha habang nagbabasa ng notes. Alam na niya agad ang mangyayari. Samantha! Dahan-dahan siyang napatingin kay Benedict. Please,
Nakikiusap nitong sabi. Ikaw na lang ang magturo sa amin. Pati si Owen, dagdag ni Chloe. Kayong dalawang pinakamagaling sa section. Sige na, parang awan nyo na, tulungan nyo kami. Pagkarinig pa lang niya sa pangalan ni Owen, agad na siyang napabuntong hininga. Ayoko. Please na, sabi ni Amy habang nakahawak pa sa braso niya. Kahit isang araw lang, hindi talaga namin gets yung ibang topics. Mas maganda rin na magturo ka kasi nagigets namin. Alam namin medyo naiinis ka kay Owen. Pero pwede bang kahit isang araw lang? Magkasundo naman kayo. Para sa amin na lang, maawa na kayo. Makikinig kaming mabuti. Tahimik siyang napatingin sa mga kaklase niya. Halatang stress na rin ang mga ito. May ilan pang mukhang puyat. Naalala niya silang dalawa lang palagi ni Owen ang nakakapasa sa mga quiz. At alam niya rin naman ang pakiramdam na desperado na siyang pumasa. Sige na nga, sambit ni Samantha. Sasama na ako sa study group. Tutulungan ko kayo. Agad nagtilian ang mga kaklase niya. Yes, I love you, Samantha. Niyakap pa siya ni Amy at muntik ng halikan. Napailing na lang siya habang natatawa. Pumayag siya dahil makakatulong din naman yun sa kanya. Yun nga lang, mukhang hindi siya matatahimik sa simpleng study group. Dahil kinabukasan, habang nasa biyahe sila papunta sa lugar ng group study, sakala niya na-realize na hindi niya alam kung saan sila pupunta. Tahimik siyang nakatingin sa labas ng sasakyan habang kumukunot ang noo. Sandali, san ba tayo mag-study group? Excited na ako, sabi ni Chloe. Sabi nila sobrang laki raw ng bahay. Napalingon agad si Samantha. Bahay? Oo, sagot ni Benedict na nagmamaneho ng van ng pamilya nito. Doon daw tayo mag-aaral sa bahay ni Owen. Malaki daw doon at may space para sa ating lahat. Halos mawalan siya ng kulay. Hindi niya alam kung saan ang bahay ni Owen. Wala siyang ideya dahil galing naman silang pareho sa probinsya. Hindi niya alam na sa bahay pala ni Owen sila magkakandak ng group study. Nag-aalala siya na baka nandoon ang mga magulang ni Owen. Hindi siya pwedeng makita ng mga ito. Siguradong magagalit ang mga magulang ng binata. Hindi siya tumupad sa usapan. Guys, mahina niyang sabi habang nakatitig sa malaking gate. Parang hindi ako... Wow! Putol ni Amy habang nakanganga. Etong bahay ni Owen? Grabe ang yaman niya pala. Bumigat ang dibdib ni Samantha. Sa harap nila, nakatayo ang napakalaking bahay. 3 palapag. May malawak na garden at may fountain pa sa gitna. Naalala niya na naman na magkaiba pa rin ang kanilang mga mundo. Ang laki! Bulong ng isa nilang kaklase. May swimming pool pa. Parang resort. Itong bahay nila? Gusto na sanang umatras ni Samantha. Gusto niyang sabihin na uuwi na lang siya. Pero nandoon na sila at nakakahiya naman na bigla siyang aalis. Samantha? Tanong ni Amy nang makitang namumutla siya. Ayos ka lang? Namumutla ka oh. Mabilis siyang napakurap. Oo, okay lang ako. Bumukas ang gate at lumabas ang isang kasambahay para papasukin sila. Isa-isa silang bumaba ng van. Tahimik siyang sumunod. Pero sobrang natatakot na dahil baka nandoon ang mga magulang ni Owen. Hindi niya kayang harapin ang mga ito. Baka mapahiya lang siya. Malaman pa ng kanyang mga kaklase ang nakaraan niya. Ang lihim na 4 na taon niyang binaon. Dito po kayo sa garden, nakangiting sabi ng kasambahay. Pagdating nila roon, mas lalo pang nagulat ang mga kaklase nila. May malaking gazebo sa gitna ng garden. Kasya silang lahat at may mahabang mesa. May nakahanda na rin na pagkain. At tanaw pa mula roon ang swimming pool. Grabe, sana all mayaman. Sambit ni Benedict, manghang-manghas sa mga nakikita. Kinilig naman si Chloe. Grabe, ang yaman pala ng crush ko. Hindi ko alam na ganito ang buhay niya. Natawa ang mga kaklase nila nang asarin ni Benedict si Chloe. Sus, pipikutin mo. Mukha ka palang pero kung ganun. Napalunok si Samantha. Pakiramdam niya sa kanya patama ang mga salitang yon. Tahimik lang si Samantha habang mahigpit ang hawak sa kanyang bag. Hindi siya makahinga ng maayos. Nasaan po ba si Owen? Tanong ni Chloe sa kasambahay. Sumagot naman ito. Nasa loob pa po, may inaasikaso lang. Pwede na raw po kayong magsimula. Yung mga pagkain ay para po sa inyo. Pwede na rin daw po kayong kumain. Napangiti ang kanyang mga kaklase at napatingin agad sa buffet table.
Maya-maya, isa-isang inilabas ng mga kaklase niyang reviewers. May ilang nag-uusap tungkol sa exam coverage at pilit ding inaayos ni Samantha ang sarili. Mag-aaral lang siya. Yun lang at wala nang iba. Pero bigla na lang siyang may narinig na maliliit na yabag. "Mama!" Bulalas ng isang batang babae. Natigilan si Samantha. Parang tumigil ang buong mundo niya. Dahan-dahan siyang napalingon at nakita ang isang maliit na batang babae na mabilis na tumatakbo papunta sa kanya. Halos 4 na taong gulang. Maputi, malaki ang mata at parang kilalang kilala siya. Nanlabo agad ang paningin ni Samantha. "Mommy?" Tawag pa nito. Ha, Mommy?" Gulat na tanong na Benedict. Hindi na naituloy ang pagkagat sa lechon. Bago pa makagalaw si Samantha, niyakap na siya ng bata sa bewang. Nanigas ang buong katawan niya. Habang ang buong klase nila, sabay-sabay namang napanganga at natigilan. "Ha? Anong sabi niya? Mommy?" Gulat na tanong ni Amy at napatingin sa kanya. Halos manginig ang mga kamay ni Samantha habang nakatitig sa batang mahigpit na nakayakap sa kanya. At parang may kung anong nabasag sa dibdib niya. Dahil kilala siya nito. Kahit sanggol pa lang ito noong iniwan niya. Kilala siya ng anak na si Ina. "Mommy?" Masayang ulit ng bata habang nakatingala sa kanya. "Bumalik ka na?" Hindi siya makapagsalita. Parang nakalimutan niya kung paano huminga. At mas lalong lumakas ang tibok ng puso niya nang mapansin niyang kamukhang-kamukha ni Owen ang bata. Pero may mga mata ito na katulad ng sa kanya. "Samantha?" Bulong ni Amy na parang hindi makapaniwala. "Bakit ka tinatawag na mommy ng batang yan?" Pero bago pa siya makasagot, narinig na nila ang pamilyar na boses ni Owen. "Ina, baby, come here." Agad na palingon ang lahat. Nakita nila si Owen na palabas ng bahay. Nakatitig ito sa bata pagkatapos ay kay Samantha. "Daddy!" Tawag ni Ina sa ama nito. Mas lalong nanlaki ang mata ng lahat. "Daddy?" Bulalas ni Chloe at agad na napatayo. "Anak mo? Teka lang ah." At bago pa makapagsalita si Samantha, masiyang itinuro siya ng bata. "Daddy, si mommy oh, she's here na. Bumalik na po siya." Pakiramdam ni Samantha, tuluyan ng tumigil ang kanyang mundo. Tinago niya ang mga kamay na nanginginig. Parang gusto niya munang mawala sa kinatatayuan niya at umiyak ng umiyak. Halos gusto nang himatayin ni Samantha. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Yung makita ang anak niya sa unang pagkakataon matapos ang 4 na taon o ang makita kung paano siya agad nakilala nito bilang isang ina. "Ina!" Mababang sabi ni Owen. Agad namang lumapit ang isang yaya para buhatin ang bata. "Sorry ho sir, hindi ko po napigilan, nakatakbo po siya palabas." "Ayoko po," reklamo nito habang nakatingin pa rin kay Samantha. "Mommy, I want to hug and kiss you. I miss you, Mommy. I'm Ina." Parang may humahablot sa puso niya sa bawat tawag ng bata. Pero pinilit niyang manatiling matigas. Pinilit niyang huwag umiyak dahil hindi siya pwedeng bumigay doon. Nasa harap sila ng gulat na gulat nilang mga kaklase. May binulong si Owen sa bata. Napanguso pa si Ina pagkatapos ay tumingin sa kanya. Pinapasok na muna ng yaya ang bata. At nang mawala na ito sa garden, sakalang tuluyang nagsalita ang mga kaklase nila. "Oy Owen, totoo ba yun? Owen, may anak ka?" Gulantang na tanong ni Benedict. Napamulsa si Owen. Oo, anak ko. Her name is Ina. She's my daughter." Halos sabay-sabay silang napasinghap. "Grabe ang bata mo pa, may asawa ka na?" Segunda ni Amy, bahagyang natawa at napatingin sa kanya. Nasa ng mommy? Tinatawag na mommy itong si Samantha. Kamukha ba? Grabe sa daming matatawag na mommy. Ito pang academic rival mo." Natawa na lang din ang ilan nilang kaklase. Pero mga gulat pa rin na malamang may anak na si Owen. Ang mami niya, iniwan kami." Sambit ni Owen sabay tingin sa kanya. Dire-diretsyong tumama sa kanya ang mga salitang yon. Pero pinilit niyang huwag mag-react. Pinilit niyang huminga ng normal. Kahit parang may nakadagan na bato sa dibdib niya, kailangang umayos ni Samantha. Lumapit si Chloe at medyo naluluha. "May anak ka? Bakit? But it's okay. Pwede naman ako maging stepmother ng anak mo. Owen, you're a hot daddy."
Nagtawanan ang mga kaklase nila at hinila na si Chloe palayo kay Owen. Mag-aral na lang tayo. Pilit na inayos ni Samantha ang boses niya. Midterms na next week, mas importante yon. Mag-aral na tayo para hindi aksaya sa oras. Tahimik pa rin ang mga kaklase nila. Halatang hindi pa rin magka-move on sa nalaman. Pero si Samantha, pilit lang hinihigpitan ang hawak niya sa ballpen. Dahil kung hindi, pakiramdam niya ay iiyak siya roon mismo sa harap ng lahat. Hindi na naging normal ang group study matapos ang nangyari. Kahit pilit pang bumalik sa pagre-review ang buong grupo, ramdam ni Samantha na iba niya ang tingin ng mga kaklase nila kay Owen. Grabe, may anak na siya. Ibig sabihin, wild siya nung kabataan niya. Sino kayo nabuntis niya? Siguro girlfriend. Mukhang hindi naman flirty na mahilig sa casual relationship yung si Owen, diba? Taga-probinsya siya, so baka galing din sa probinsya niyang girl. Mahinang daldal ni Amy sa kanya. Natawa si Benedict sabay tingin kay Samantha. Mas nakakagulat ka mo na tinawag ng bata na mommy si Samantha. What if kamukha ni Samantha ang ex-girlfriend ni Owen? Kaya siguro kapag nakikita niya, naaalala niya at gusto niyang awayin. Nagkakamali na sa pagko-compute si Samantha. Tigilan niyo na yan. Akala ko ba gusto niyong makapasa? Kaya nga tayo nandito para mag-study group at hindi mag-chismisan. Natawa si Amy at muling kinuha ang calculator. Sorry na. Natulala na lang siya saglit. Kasi kahit siya mismo, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Paulit-ulit yung umaalingaw-ngaw sa isip ni Samantha. Ang boses ng anak niya. Okay, so kapag partnership formation, tahimik na paliwanag ni Samantha habang nagsusulat sa yellow pad. Tahimik namang nakikinig ang iba, pero si Samantha halos wala nang maintindihan. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay at paminsan-minsan napapatingin siya sa malaking bahay sa likod nila. Nandun si Ina na anak niya. Yung sanggol na iniwan niya 4 na taon na ang nakalipas. Hindi niya alam kung paano siya nakilala ng bata. Hindi niya alam kung bakit parang kilalang kilala siya nito. At mas lalong hindi niya alam paano haharapin ang lahat. Samantha, tawag ni Amy. Mabilis siyang napakurap. Ha? Okay ka lang ba? Tanong nito habang nakakunot ang noo. Kanina ka pang tulala? Oo, mabilis niyang sagot. Pagod lang. Napabuntong hininga si Samantha bago muling yumuko sa reviewer. Paulit-ulit niyang binabasa pero wala talagang pumapasok sa kanyang isip. CR lang ako, mahina niyang sabi. Samahan kita? Tanong ni Amy. Mabilis naman siyang sumagot. Wag na. Sa totoo lang, ayaw niyang may kasama. Pero habang naglalakad siya papunta sa loob ng bahay, mas lalo naman siyang kinabahan. Paano kung nandoon ang pamilya ni Owen? Paano kung makita niya ang mommy nito? Paano kung paalisin siya? Huminto siya sa may pintuan habang mahigpit ang hawak sa bag. Ano bang ginagawa ko? Wala na akong karapatang sumilip sa anak ko. Pinagpalit ko lang siya sa pera. Pero pagbalik niya, agad niyang naramdaman ang tingin ni Owen. Napatingin siya rito at natigilan siya. Tahimik lang itong nakaupo habang hawak ang reviewer. Pero hindi rin ito nakafocus doon. Paminsan-minsan, nahuhuling niyang nakatingin ito sa kanya. At kapag nagtatagpo ang mata nila, agad ding umiiwas. Parang pareho silang magulo. Parang pareho silang hindi makahinga ng maayos matapos niyang makita si Ina. Okay, sabi ni Benedict habang nagsusulat sa whiteboard. Pilit ding iniintindi ang mga lesson nila. Ano ulit ang difference ng adjusting entries at closing entries? Agad sumagot si Owen at parang nahihirapang huminga. Adjusting entries are made before preparing financial statements while closing entries are made after. Lumipas pang ilang oras bago nagdesisyon ang grupo na umuwi na. Salamat sa pagpapatuloy, Owen. Ang sarap ng snacks. Good luck sa exams. Bulalas ni Chloe. Isa-isa silang nagligpit ng mga kaklase nila at mabilis ding nag-ayos si Samantha. Gusto na niyang umalis. Pakiramdam niya kapag mas tumagal pa siya roon, tuluyan na siyang babagsak. Pero habang isinasara niya ang bag, may narinig siyang mahinang boses mula sa likod niya. Magpaiwan ka, bulong ni Owen. Nanigas siya kaagad. Ano? Ayoko. Please, nakita ka na ng bata. Umaasa si Ina na makakasama ka pa. Parang may humila agad sa puso niya. At doon siya tuluyang natigilan. Anong ginagawa mo dyan, Samantha? Halika na! Saad ni Benedict nang makitang hindi siya lumalapit papunta sa van.
Sumagot si Owen para sa kanya. Dito muna siya. May kailangan lang kaming pag-usapan. Napalingon ang lahat ng mga kaklase nila. Gulat na gulat sa sinabi ni Owen. Tahimik na napatingin sa kanya sina Amy at Benedict. Halatang may gustong itanong, pero wala ni isa ang nagsalita. Ako? Hindi ba ako magpapaiwan, Daddy Owen? Maharot na tanong ni Chloe. Agad na hinila ni Benedict si Chloe papasok. Halika na. Baka may personal silang pag-uusapan. Huwag ka nang lumandi dyan. Isa-isang nagpaalam ang mga kaklase nila hanggang sa tuluyan silang maiwan ni Owen sa gazebo. At nang mawala na lahat ng ingay, biglang bumigat ulit ang lahat para kay Samantha. Bakit mo ginawa yun? Panimula ni Owen. Agad siyang napapikit. Napag-usapan na natin to. Hindi pa sapat. Mariing sabi ng binata. Gusto ko maintindihan bakit mo ginawa yun sa amin ng anak mo. Napatawa siya ng walang gana. Pero namumuo na agad ang mga luha sa kanyang mga mata. Ano bang gusto mong marinig? Ano, na mukha akong pera? Oo, mukha akong pera. Bahagyang natigilan si Owen. Pero si Samantha tuluyan ng sumabog. Oo, nanginginig niyang sigaw. Nung pumatol ako sa'yo, umasa akong aahon ako sa buhay. Akala ko kapag sumama ako sa'yo, magiging okay ang lahat. Mabilis siyang nagpunas ng luha. Pero anong nangyari? Tuloy niya habang tumatawa ng mapait. Tinakwil ka ng pamilya mo. Pareho tayong walang pera nun. Habang buntis ako, yung mga kapatid ko nagugutom. Hindi makapasok sa school, walang makain. Alam mo ba yung pakiramdam na makita mong namamayat ang mga kapatid mo habang wala kang magawa? Panganay ako, Owen. Bata lang din ako nun. Pero ako yung tumayong magulang para sa kanila. Wala kaming mga magulang at nagsisisi ako. Nagsisisi ako na mas inuna ko pang kalandian ko kaysa ang alagaan sila. Hindi mo yun maintindihan kasi nasanay kang nakukuha ang lahat ng gusto mo. Nasanay kang sarili lang ang iniisip mo. Ang gusto mo, tayong dalawa. Umikot lang ang isipan sa relasyon nating dalawa. Pero hindi kasi ganun, Owen. Mga bata pa tayo nung panahon na yon at marami pang dapat matutunan. Tumulo ang mga luha ni Owen. Halatang tinamaan ito sa lahat ng kanyang sinabi. Habang ikaw, nanginginig niyang dagdag. Alam kong kaya mong buhayin si Ina kahit wala ako. Pero yung mga kapatid ko, wala silang ibang maaasahan kundi ako. Kaya tinanggap ko yung pera. Mas pinili ko sila kaysa sa'yo at sa anak natin kasi mas kailangan nila ako. Sunod-sunod din na tumulo ang mga luha ni Owen. Parang yun lang ang sandali na inilabas nito ang lahat ng sakit na nadarama. Wala akong pakialam dun. Natigilan si Samantha. Ano? Maintindihan ko lahat. Nanginginig nitong sabi habang nakatingin ng diretso sa kanya. Maintindihan ko kahit gaano kahirap, kahit gaano pa kasakit ang ginawa mo sa akin. Ang gusto ko lang malaman, minahal mo ba talaga ako? Umawang ang bibig ni Samantha. Sa 4 na taon, yun lang pala talaga ang gusto nitong malaman. Napapikit siya habang tuloy-tuloy pa rin ang luha niya. Oo, hindi naman ako papatol sa'yo nun kung hindi kita mahal. Natakot lang ako kasi nga mga bata pa tayo nun at pinili kong maging ate kaysa maging girlfriend mo at maging ina ni Ina. Biglang lumapit si Owen. At bago pa siya makagalaw, mabilis na siyang hinalikan nito. Nanlaki agad ang mata niya. Mainit at puno ng emosyon ang bawat dampi ng labi nito sa kanya. Halos maghina ang mga tuhod ni Samantha. Iyon lang ang gusto kong marinig. Mahinang sabi ni Owen. Wala akong pakialam sa perang tinanggap mo. Gusto ko lang malaman kung minahal mo ba talaga ako. Napapikit siya habang umiiyak. Samantalang si Owen, marahang nagpupunas ng kanyang mga luha. Hindi kita siniraan kay Ina. Kilala ka niya dahil sa pictures. Matagal ka na niyang hinihintay. Hindi niya inakalang pagkatapos ng lahat, hindi siya binura ni Owen sa buhay ng anak nila. Binigyan pa rin siya ng espasyo. Binigyan pa rin siya ng pagkakataon. Paanong pamilya mo? Nanginginig niyang tanong. Ayaw nila sa akin. Huwag mo na silang isipin. Hindi ko nahahayaang may mangialam pa. Hindi na ako ang Owen noon na walang kayang ipaglaban. Ang gusto ko lang, maging buo na ulit tayo. Harapin natin lahat ng magkasama, Samantha. Hinila siya nito paloob ng bahay. Tahimik siyang sumunod at bawat hakbang niya papasok, parang unti-unting bumabalik ang parte ng puso niya na matagal na niyang iniwan.
Pagdating nila sa living room, napalingon agad si Ina. "Mommy!" Mabilis na tumakbo si Ina papunta sa kanya. At sa pagkakataong yon, hindi na napigilan ni Samantha ang sarili niya. Lumuhod siya habang umiiyak at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. "Baby!" Umiiyak niyang bulong habang hinahaplos ang buhok nito. "Anak ko!" Mahigpit din siyang niyakap ni Ina. "Bumalik ka na sa amin, Mommy. Naghintay po ako, Mommy. Naghintay ako kasi promise po ni Daddy, uuwi ka rin po sa amin. We love you." "Mahal din kita, anak. Mahal na mahal ko kayo ng Daddy mo." Simula noong pangyayari sa bahay ni Owen, parang unti-unting bumalik sa dati ang lahat. At sa pagkakataong yon, mas mature na sila ngayon at mas takot nang mawala ulit ang isa't isa. Sa classroom, parang wala pa rin nagbago. Kapag recitation, nagkokontrahan pa rin sila. Kapag reporting, halos magdebate pa rin. At kapag may maling sagot si Owen, hindi pa rin nagpapatalo si Samantha sa pagsingit. "Hindi ganyan yung computation mo," seryosong sabi niya habang nakatayo sa harap. Agad nagsalita si Owen mula sa likod. "Tama yun. Ikaw tong hindi nagbabasa ng given." Napairap siya. "Excuse me? Ikaw na nga yung mali. Gusto mo ipahiya kita rito?" Agad na umawat ang mga kaklase nila dahil nagkakainitan na naman sila. "Here we go again," nag-aalalang sabi ni Amy habang napapailing. "Lagi na lang kayong nag-aaway. Ano ba?" Pero ang hindi alam ng lahat na pagkatapos ng klase, pareho rin silang sabay lalabas ng room habang kunwaring hindi nagpapansinan. At sa likod ng building, hahawakan ni Owen ang kamay niya. At kapag wala ng tao, agad siyang hahalikan nito. "Visit ka?" Bulong ni Samantha isang beses matapos ang halikan ni Owen sa may fire exit. Ngumisi ito habang nakasandal sa dingding. "Ikaw ang unang umaway sa akin kanina. Kasi mali ka naman talaga." Tumawa ito at humalik-halik pa ulit sa kanya. "Hindi ako mali. Tigas talaga ng ulo mo." At kahit ilang beses pa niyang sabihin sa sarili na hindi siya dapat masanay, unti-unti pa rin siyang bumabalik dito. Mas lalo na kapag kasama nila si Ina. Dahil doon niya nakikitang posible pala talaga yung pangarap na pamilya na matagal na niyang isinuko. Tuwing weekend, bumibisita siya sa bahay ni Owen. At sa una, sobrang kabado pa rin siya, pero nang makita niyang wala roon ang mga magulang nito, saka lang siya unti-unting nakakahinga. Mas lalo pang lumambot ang puso niya nang ipakilala niya si Ina sa kanyang mga kapatid. "Siya ba talaga yung pamangkin namin?" Halos mangiyak-ngiyak na tanong ng bunsong kapatid niyang si Lyle habang nakatingin kay Ina. "Oo," nahihiyang sagot ni Samantha habang hawak ang kamay ng anak. Samantalang si Ina, masiglang nakatingin sa lahat. "Ang dami kong tito at tita." Napatawa agad ang mga kapatid niya. At doon tuluyang gumaan ang dibdib ni Samantha. Marami siyang pagkukulang sa kanyang anak at hangad niyang maraming maibigay na pagmamahal dito. Pero isang umaga, habang nasa hallway si Samantha naglalakad papunta sa classroom, bigla siyang napahinto. Kakaiba ang tingin ng mga estudyante sa kanya. Unti-unting napakunot ang noo niya. "Ano bang meron? Bakit sila nakatingin sa akin?" Pagpasok niya sa classroom, mas lalong naging kakaiba ang atmosphere. "Samantha!" Mahinang tawag ni Amy habang mukhang nag-aalala. Kinabahan siya. "Ano ba yon? Ang weird ninyong lahat." Tahimik na inabot ni Amy ang cellphone. Nakita niyang isang article sa website ng school na para sa mga estudyante. Anonymous ang post pero malinaw na siya ang tinutukoy. Campus Insider exposed. Ang totoo sa likod ng perfect student ng BSA department. Usap-usapan ngayon sa loob ng campus ang isang first-year BSA student na kilala bilang isa sa pinakamagaling sa klase. Tahimik, matalino, competitive at halos palaging nangunguna sa recitation. Pero ayon sa mga anonymous na source, malayo raw sa perfect ang totoong buhay ng estudyanteng ito. Ayon sa nakalap naming impormasyon, ang naturang estudyante na tatawagin na lamang nating S ay dati nang naging batang ina sa murang edad. Mas nakakagulat pa rito, iniwan umano niya ang sariling anak at dating kinakasama matapos makatanggap ng malaking halaga ng pera mula sa pamilya ng lalaki. Hindi lang simpleng hiwalayan yon. Ayon sa isang source na malapit umano sa dating relasyon ng dalawa.
Tumanggap siya ng 10 million pesos kapalit ng paglayo niya. Ginagatasan niya lang ang dating partner at pinatulan dahil perang habol. Dahil dito, marami ngayon ang nagtatanong, totoo bang perang dahilan kung bakit niya iniwan ang ama ng kanyang anak? Nanlamig ang buong katawan ni Samantha. Hindi niya namalayang nanginginig na pala ang kanyang mga kamay. Samantha, Mahinang sabi ni Benedict. huwag mo nang basahin. Napakagat siya sa labi habang pilit pinipigilang umiyak. Ayaw niyang makita siyang mahina. Ayaw niyang makita ng mga itong apektado siya. Pero hindi niya kinaya. Pumasok si Owen at agad itong natigilan nang makita siyang umiiyak. Ano yan? Mabilis nitong kinuha ang cellphone sa kamay niya. At habang binabasa nito ang article, unti-unting tumigas ang panga nito. Owen, mahina niyang tawag. Pero hindi ito sumagot. Tahimik lang nitong ibinaba ang cellphone bago lumuhod sa harap niya. Agad nagulat ang buong klase. Pero mas nagulat siya nang hawakan nito ang kamay niya. Tingnan mo ako. Nandito ako. Ako ang bahala sa lahat. Huwag ka nang umiyak, okay? Kinagabihan, halos sumabog ang notification nila. Bigla ba namang nag-post si Owen ng picture nila kasama si Ina, na tila isang masayang pamilya. Hindi ko inakalang mabubuo pa ulit ang pamilyang halos mawala sa akin nun. Sa wakas, kasama ko na ulit ang 2 pinakamahalagang babae sa buhay ko. Sobrang proud ako sa'yo, Samantha, sa lahat ng pinagdaanan mo. Sa kung paano mo kinayang tumayo kahit sobrang bigat ng buhay na pinasan mo ng napakaaga. At sa kung paano ka pa rin naging mabuting tao pagkatapos ng lahat. Hindi ka man naging perpekto, pero ikaw pa rin ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. At habang buhay kong babawiin sa'yo lahat ng sakit at panahong nawala. Mahal na mahal ka namin ni Ina. Halos hindi makahinga si Samantha habang binabasa niya yon. Tuloy-tuloy ang kanyang mga luha. Bakit mo ginawa to? Umiiyak niyang tanong habang naka-video call si Owen. Dahil pamilya kita at pagod na akong itago ka. Gusto kong malaman nila na akin ka, na masaya tayo at buo na. Kinabukasan, pagpasok nila sa school, literal na nanahimik ang hallway. Halos lahat ay nakatingin sa kanila. Hoy! Bungad ni Amy habang nakanganga. Kayo pala talaga? Napakamot si Owen sa batok. Samantalang si Samantha ay sobrang init na ng mukha. Kaya pala parang may iba talaga sa away ninyo? Hindi na normal? Natatawang sabi ni Benedict. Kaya pala parang mag-asawang nag-aaway. Nagtawa na ng buong klase. Pati si Samantha hindi na napigilang matawa dahil sa wakas, hindi na nila kailangang magtago. Lumipas ang mga araw at habang tumatagal, unti-unti ring nalaman sino ang may pakana ng article. Dating fiancé pala ni Owen, yung babaeng ipinagkasundo rito noon ng pamilya nito. Sorry, mahinang sabi ni Owen habang magkatabi silang nakaupo sa gazebo isang gabi. Nadamay ka dahil sa akin. Tahimik siyang nakasandal sa balikat nito. Hindi mo naman kasalanan. Kasalanan ko. Napabuntong hininga ito. Dapat mas prenotektahan pa kita. Napapikit si Samantha at kahit masaya na siya ngayon, hindi pa rin mawala ang takot niya. Owen, paano kapag pinaghiwalay na naman tayo ng parents mo? Hindi na mangyayari yun. Hindi na ako yung batang walang kayang gawin noon. Mariing sabi nito. At saka may kakampi tayo. Kampi ang lolo ko sa atin. Pinagsabihan niya na sina mama at papa. At sinabi niya na kung ayaw nilang tanggapin ka, choice nila yun. Pero wala silang magagawa sa magiging desisyon ko. Unti-unting nanubig ang mata ni Samantha. Hindi na kita pakakawalan ulit. Mahina nitong sabi habang hinahalikan ng noon niya. Pagkatapos ng kanilang first year, agad na silang nagpakasal pero sa City Hall na muna. Naghanda at imbitado lahat ng kaklase nila. Nandoon din ang mga magulang ni Owen. Ramdam niyang hindi pa siya buong tanggap ng mga ito. Gayunpaman, nakikita niyang sinusubukan naman. Naiintindihan din ni Samantha na hindi lahat na'y magugustuhan kung ano ang mayroon sa kanilang dalawa ni Owen. Kaya ang tanging pahalagahan na lang niya ngayon ay ang pagtindig at pagmamahal ng asawa niya para sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na minsan may mga taong napipilitang gumawa ng mahihirap na desisyon dahil sa bigat ng responsibilidad at pagmamahal sa pamilya.
Hindi lahat ng pagkakamali ay nangangahulugang masama ng isang tao. Dahil lahat tayo ay may laban at sugat na hindi nakikita ng iba. At sa huli, kapag may totoong pagmamahal, pagpapatawad at pag-unawa, may pagkakataon pa ring mabuo muli ang mga pusong nasaktan at pamilyang muntik ng masira. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.